Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kung hindi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan, at sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita ay hindi nagsasagawa nito at matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya ng parang isang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pahayag ni Jesus Nazareno na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag na sinabi ni Jesus na ang tanging sumusunod sa kalooban ng Ama ang siyang makakapasok
sa kaharian ng langit. Kaya naman sa ating pagninilay, sinasabi nating napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, napakahalagang sumunod tayo sa mga kalooban ng Diyos. Dahil dito nakasalalay kung anong uring pamumuhay mayroon tayo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan sa ating puso. Tignan ninyo, kapag kayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin wala kayong inaapakang tao. Gumagawa kayo ng mabuti at masama. Kaya sa gabi, payapa ang inyong puso na makatulog dahil wala kayong iniisip na kasalanan at kasamaang ginawa sa ibang tao. Dahil ang kalooban ng Diyos ay punong-puno ng kabutihan at pagmamahal. Kaya sinasabi natin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaginhawahan, kapanatagan at kapayapaan sa ating puso't pag-iisip. Dahil walang taong mapapahamak sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod, ibig sabihin, tama ang ating direksyon at tama ang ating pananaw sa buhay. Kaya nga anong sinabi yung paghahalin tulad ni Jesus Nazareno? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay parang isang matalinong nagtayo ng kaniyang bahay na ang pundasyon ay bato. Nang dumating ang baha, bagyo at malakas na ulan, ang bahay na ito nakatayo pa rin at nananatiling matatag. Subalit, ang isang taong nagtayo ng isang bahay sa buhanginan, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng malakas na ulan at hangin, at ito ay natangay. Kaya nga ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay isang taong matalino. Mga kapatid kay Kristo, inaasahan po sa atin, sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, na maging matalino sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay marunong sumunod, pagkakalooban tayo ng Diyos ng kaniyang karunungan, magkakaroon tayo ng tamang pagpapasya sa buhay at nakakasiguro tayong hindi tayo maliligaw ng landas. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalain niya rin tayo. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos, mamumunga ang lahat ng ating pagsasakripisyo at paghihirap. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos, magiging mabuti at maayos ang takbo ng ating pamumuhay. Minsan nangang sinabi sa atin ni Propeta Isaías, matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano, matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pinto, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong tapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Kung gusto mong magkaroon ng kaginhawahan at kapayapaan sa buhay,
maging matalino ka. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, ibuhos po natin ang ating pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Kapag sa Diyos tayo nagtiwala, sigurado yon, hindi tayo mabibigo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.